Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Boss TV. Okay, so ito mga babayan, no, nagsalita na po ang NBI mga babayan at mukhang naninilikado ito pong 18 Marines at ang kanilang mga statement at akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. Kung kayo po ang tatanungin, no, dapat po bang paniwalaan etong 18 Marines na to na sinasabi nila? Actually, hindi nga po lahat yan Marines mga babayan, no? Pero doon po sa kanilang unang pasabog, 18 Marines daw po. At nung nadiskubre nga mga babayan, hindi naman po pala lahat Marines. So doon pa lang, meron ng inconsistencies mga babayan na makikita tayo. Diba? So doon pa lang parang meron ng pagsisinungaling. No, doon pa lang parang meron ng propaganda. No, etong paglalabas na to ng mga tao na to mga babayan. So what more kaya doon sa nilalaman ng kanilang akusasyon, no, dito po sa mga tao na di umano ay tumanggap daw po ng mali-maletang pera, kabilang na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like at share na rin po ng ating video at pa-click yung notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Right? Shoutout sa rin sa mga subscribers na nandiyan po palagi mga babayan at yung palagi nating hiling 1 view at paki-like po ang ating video. Maraming salamat. Okay, so ito mga babayan, no, sa isang interview po netong si NBI Director Matibag mga babayan, no, marami po siyang isiniwalat dito. At mukhang dito makikita natin, no, mukhang alanganin, no, alanganin na po ito pong mga 18 Marines na to dahil mukhang may mga inconsistencies kaagad no, na nakikita na at sinasabi po, no, netong NBI mga babayan. 'Di ba? At nakakapagtaka rin na bakit, no? Bakit parang masyadong defensive po itong sila defensor. No, at grabe yung parang pagdepensa po nila. No, doon po sa mga Marines di umano, mga babayan. At ito pa nakakapagtaka, no? 18 Marines daw po 'yan, mga babayan, pero ang dumating lang po 16. Bakit kaya laging may kulang mga babayan? At bakit ayaw po kaya nila, no, na paghiwa-hiwalayin yung kanilang mga statements? Meron po bang Meron po bang mabubuking, may mabubunyag po ba? No, o sabi nga nila mga babayan na ito pong ginagawa na to ng NBI is tama lang naman. 'Di ba? Ang problema mga babayan, bakit kaya ang tanong natin mga babayan, bakit kaya ayaw nilang magbigay, no, ng statement na hiwa-hiwalay? Diba? Mabubuking ba yung script ng mga to? Okay, so ito, panoorin natin mga babayan, no, ano-ano nga ba itong ibinunyag ng NBI mga babayan, right? Let's go. Yes, ma'am. Sir, ang Pangulo pinagpirma na nasa Portugal talaga si Saldico. Yes. What actions are we taking? Well, actually, tuloy-tuloy naman yung action na ginagawa ng National Bureau of Investigation. We already submitted the necessary documents for the issuance of the red notice. And tama naman yung sinasabi nga ni Pangulo, hindi naman tayo pwedeng basta pumunta sa Portugal, magpadala ng arresting officers to that arrestuin. So we will be coordinating with our counterparts sa Interpol and sa NCB ng Portugal, yung government nila, para mahuli at kukumpleto na yung sa red notice na mahuli at may balik dito si Ginoong Saldico. Sir, wala pa rin red notice ang nangyari. We will make a follow-up today after the statement nga ni Presidente. Pero we've already completed yung mga documents sa submission namin. Sir, nagsabi niyo raw yung logs ng air taxi. Pwede na kwento lang. Yeah. Yung tungkol dun sa 18 allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tubin, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, nagatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin, nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air taxi. At sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025, walang sa flight logs, walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na
ang eroplano ng air taxi. Oh, so yun mga babayan, no? Wala daw pong lag, mga babayan, na sila ay sumakay o nag-arkila po ng air taxi. So taliwas na naman doon sa kanilang mga sinasabi, mga babayan, di ba? So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad na kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are Oo, times also na kailangan nakakagamit ako ng pribadong aeroplano, kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. Kailangan nyo mga babayan, no? Lalo na tanga sasakay nga po, no? Isang kilala o congressman, mga babayan. No, po pwede ba namang hindi ilalagyan, mga babayan? No, katsa, kailangan pa rin ng clearance yan eh. Pag nasa ere ka na o bago kang lumipad, mga babayan, may mga clearance po na kailangan yan. Di ba, hindi po pwede yung basta, hindi naman kasi parang motor o kotse lang yan na paandarin mo lang basta-basta dyan. May mga clearances po yan. Iba po yung air traffic, mga babayan, ha? Iba rin po yung ruling sa air. No, iba rin po yung rules dito sa baba. No, yung mga land transportation natin. Iba rin po yung rules pagdating sa air transportation. No, iba po yung rules niyan, mga babayan. Hindi basta-basta po yan. So hindi po mawawala yan. So, Ano po implication ng So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, official na documented ng isang... Ang ano dyan, isang nagkukwento na hindi totoo at isang kwento na nagsasabing made mga dokumento. No, yung baga, yung statement na may mga dokumento. Tsaka yung isa, no, in between dun sa isa naman na nagsasabi na parang kwento lang. Na walang ebidensya. Doon tayo medyo nagtataka, mga babayan. No? Ang dami nilang kwento, no, pero wala silang matibay na ebidensya. 'Di ba? So mukhang hindi na po umuubra yung style o strategy na yun ngayon, mga babayan. Na kung dati po pwede na picture-picture lang, no, o eto, nagagalit na kagad, no, yung taong bayan. Ngayon, hindi na eh. 'Di ba? Kasi kita na eh, ilang beses na nangyari. Kumbaga natututo na tayo. No, natututo na tayo na doon sa pagkakamali na 'yon, mga babayan. 'Di ba? Na dati naloko tayo, na brainwash tayo, na picture lang pagpatalsik tayo ng isang pangulo, mga babayan. No? Pero ngayon hindi eh. 'Di ba? Pilit nilang ginagamit yung strategy na 'yon. Pilit nilang ini-execute yung style na 'yon, mga babayan. Pero mukhang hindi na po uubra talaga. Hindi na po uubra talaga, mga babayan. Dahil mulat na eh. No, nakita na yung strategy na yan eh. Kailangan nyo umisip siguro ng mas maganda-ganda sigurong script para umubra. Privado po pa niya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nakiklaim na individual. Wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi, very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan. Diba? O kasama nila si Saldico. Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes. At sinuri na po namin dito sa NBI. Sir, yung sa notary public naman mo, ano po yung parang financial assessment na pinigay sa pagdalo ng kahapon? Dumalo po siya, nagbigay din ng mga picture at video recording na nagnotaryo sa opisina. But we have yet to validate kung talagang sa Las Piñas yung ginawa yung notary. Because what is surprising, sa Makati yung opisina ni Atty. Baligod, pero ang notary public sa Las Piñas, ang press conference sa San Juan. So it took time to travel, to biyahe na gano'n. So sabi niya, regular naman daw yun, may mga joint affidavit. In my experience as a lawyer, tama naman may mga joint affidavit o joint na document. Pero this one is a serious allegations to a lot of people at saka mayroong national interest, so to speak. Kung ikaw yung lawyer, sinasabi niya kasi, hindi ko kailangan alamin. Ang alamin ko lang is kung ano yung, kung totoo ba sila yon, kung sila ba nagsabi noon. Pero prudence will dictate sa mga abogado na itong ganitong sistema, bago ako magnotaryo, teka muna dahil sigurado mapapatawag ako rito at matatanong. Yan na nga. So what we found out, Lalo hindi naman na ordinaryo yung aligasyon na yan. Hindi naman ordinaryo yung nilalaman ng affidavit na yun, mga babayan. Kung ikaw, isang ordinaryo ka lang na nagno-notary na ganyan, mga babayan, pag-iisipan mo talaga, lalo na't hindi naman lingid sa ating lahat. Yun nangyari po, dito kay Gutesa na naging issue yung affidavit. Kaya yun sa notary, mga babayan. Diba? So, ikaw mismo, magiging aware ka na. Oops, teka lang. Imposibleng hindi mo babasahin yung laman ng inonotaryo mo. Diba?
So, alam mong maselan yung laman ng inonotaryo mo, mga kababayan, no? Pangulo pa, 'di ba? So dito makikita natin may may parang may connection, mga kababayan, 'di ba? Is may relationship sila ni Attorney Baligod, sabi magkakilala na at eventually magiging off-cancel. Although si Attorney Baligod, in one of his pronouncements sa social media niya, sinabi na niya na off-cancel si Attorney Pascual sa opisina niya. What also he found out is si Attorney Pascual is very active in social media doon sa Ito importante maanuhan nyo tong statement na to, mga kababayan. Kasi dito makikita yung connection, no? Yung connection ng mga tao na yan hanggang doon po, no, kay Mike Defensor. Okay? Makikita nyo to. kamusta ka, attorney yata, parang ganun, na sila magkakasama nung personalities who are also very involved in politics. And ang nagmamanage ng account na yon or ang may account is a person named Michelle Defensor. When we asked him kung kaano-ano ni Mike Defensor, hindi daw niya alam. But we found out later on, magkapatid pala si Michelle Defensor at si Mike Defensor. So Nako. yun yung mga anggulong tinitingnan namin. Ayan, mga kababayan, ano? So, nung una, tinatanggi nila. No, na wala silang wala silang kinalaman, no, diyan sa 18 na Marines na yan, mga kababayan. Pero ito, nakapag-establish yung NBI ng connection between the 18 Marines at doon sa mga tao na nasa likod niyan, papunta po dito kay Mike Defensor. No? Oh, paano ngayon nila ipapaliwanag yan? Noong una, tumatanggi sila, mga babayan. Ngayon, eto na. May na-establish na ebidensya. Diba? Kaya nga sabi nga natin, mga babayan, no, nagtatanong tayo, no, nagtataka tayo, bakit ayaw nila, no, na imbestigahan muna sila ng NBI, mga babayan. Diba? Importante kasi na malaman ano talaga yung motibo sa likod po ng mga yan. Ano yung motibo sa likod po ng mga statement na yan, mga babayan? May katotohanan ba? Sino yung mga nasa likod? No, netong 18 Marines na to, mga babayan. Diba? Importante po na malaman yan. Diba? Kasi mahirap Basta na lang iaano ninyo, isasalang ninyo sa Blue Ribbon. Sabi nga ni Senator Lacson, mga babayan, kailangan imbestigahan muna. Alamin natin. Diba? At sabi nga natin, baka masayang na naman yung oras, no, sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon dyan. Kung ang lalabas lang naman ay puro akusasyon lang naman, mga kababayan. Diba? Para sirain lang yung ating Pangulo. Para sirain lang yung administrasyon na to. Yun yung makikita natin parang motibo dyan Diba? Sa kanilang ginagawa. So parang, kasi binanggit na sa amin na doon sila nakita doon sa pag-vote. So apart from that, mukhang matagal na magkakilala. Opo, kasi mayroon silang Facebook account na minimaintain Eto. Magkakasama sila. Oh. So, So, meron silang Facebook account na mini-maintain na magkakasama sila. hindi lang po doon. Kasi alam nyo, dito naman po sa NBI, ang paliwanag na namin dito, tinitingnan namin po lahat ng anggulo. Hindi naman po pwedeng dahil nireklamo, siya na lang imbestigan. Again, ulitin ko. Halimbawa po, isang tao na punta sa pulisya, nagre-reklamo. Inireklamo yung kanyang kapitbahay. Hindi naman po kagad pinapatawag yung kapitbahay. Ang kakausapin muna, yung nagre-reklamo at tinitingnan kung ano ang katotohanan doon sa reklamo niya, ano ang personalidad niya, ano ang intensyon. Ganun din po yung ginagawa natin dito. Tinitingnan natin lahat ng anggulo nung 18 Marines at bakit po lumabas na ganun at may mga personalidad na binanggit. Pero let me caution you na hindi ibig sabihin yung mga binanggit na tao, hindi rin namin ipapatawa. Kung mapatunayan namin na yung direksyon ay papunta sa kanila na kailangan silang tawagin para magpaliwanag, kayo tatawagin po namin. Director, Yan na. ilan kayang ex-Marines at na-expect natin na dadalo bukas sa Well, depende po kasi lumalabas ngayon ang handler talaga ng allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat, hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkod na driver at bodyguard. Eto So na. there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. Hindi expect po namin umattend sila. Kasi initiate po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power.
So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Zalco. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado Oh. po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Nako. Although there are, inamin ni Atty. Baligod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila. Identify na rin po namin yung retired general na nag-recruit Yari. sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for a period of 2 years, pero naputol nga dahil wala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod din at nawalan ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko ng isang angulo that these people, wala silang livelihood, wala kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran, or baka mamaya meron din siguro, sinisiguro natin na walang panunuwal, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Pero ano yung magiging walang sisikot sa kanila bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power, or probably we will determine magpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na napunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. Kasama po sa subpoena, Sir Atty. Kasama po. Kasi siya po yung Pero nagsalita. ilan po sa kanila lahat binigyan mo lahat? Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kami mga inisyuhan ng subpoena per Friday. Sa 26. yung defense services, kasama po yung defense. Kasama po. Nakakapag-unayan din sa inyo. Wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Opo. Wala pa na napaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Atty. Pascual, saka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign, yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 yung 8. Yan na. Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually lalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide to sa tao rin eh. pero ilan po yung total, sir? 25 po. Para plus another one on Friday. Another one. Sir, possible na ipa-contempt, tigilin yung MTL sa ombudsman, ano? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those persons who did not submit to the subpoena. Kung hindi sinisecure si Zaldico, sino po yung sinisecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin. Pero kumpirmado po yung isa, may 8 nakasign sa kanya. Sir, so confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin yung Biyernes, nag-voluntary. Upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena, hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pumunta ka ng kusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to a polygraph test, meron po kami nakaredy din yan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag husgahan na magkaroon ng agad ng size. Because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo, because we are very careful na kailangan protection din namin. Yun, dapat. Senator, kailangan po kayo 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede sila i-represent ni Atty. Baligod? Ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro, isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Tama. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So, dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbibid nito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas, ano po. So para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, ano ginawa mo, ako nagbuhat nito, ako yung nag-drive dito na ganito. So, Kung lang din po sila nag-confirm na napupunta po bukas, kasama po yung sa 103. wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamisgot na naman na rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Pero wala siya ba yun, sir? Basta ano po, para tayo nitong nagpipinoyenyo ha. Yung reason na lang po Yung reason po niya, because we subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang po? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po ng ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila, na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin, that is within the process of law, so dapat po silang humarap dito. Dapat po nilang harapin. Sir, other matters, yung sa fraternity, sir, may surrender dealers po ba sir? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. Yun yung open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP, nandun na po yan pati sa ating pong na DILG. So we'll coordinate with them. Kung mag-surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman po yan. Ano po. Sir, saan nakipag-coordinate sa inyo? Nagsulang ng tingin po?
Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na nalagano. Parang 11. 7 na yung, nadagdag na 7. O, sakto, parang 11 yung tumatawag sa amin the other day. Doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan ng tao, i-explore nyo. They will surrender, di maganda. Tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Sir, si Ann Curtis ba may palamdam? Ano pong parang nabibigay sabihin? Ma'am, dahan-dahan po tayo sa ganyan kasi dyan ano. I know, actually. Alam niyo, gusto ko lang kayo pala. Masyado na. Hindi, meron pong lawyers na coordinating. Alright, so yung mga kababayan, ano? Mahirap nga naman. So ano pang masasabi niyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Kayo po ba ay naniniwala sa statement ng mga Marines na to, mga babayan? I-comment nyo po dyan sa ibaba, no? Yung inyong mga opinion. Ito po muli ang inyong Kuya Mabs, it's Boss TV. Peace. I'm out.